In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat. Saan man panig ng buong mundo, mga nakikinig at nanonood ngayon, atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo, ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman. Dooy may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki. Dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At siya'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki. Sinabihan, "Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko, ngayong Martes ng ika-4 na linggo ng Kwaresma at kapistahan ni St. Patrick. Sa mabuting balita ngayon, makikita natin si Jesus na pumunta sa may deposito ng tubig
sa Bethesda, kung saan maraming may sakit ang naghihintay ng paggaling. May isang lalaki roon na 38 taon nang may sakit. Isipin natin iyon. Halos buong buhay niya ay paghihintay at pagdurusa. Ngunit nang makita niya si Jesus, tinanong siya, "Ibig mo bang gumaling?" Parang simpleng tanong, pero napakalalim. Dahil minsan, kahit gusto nating gumaling, pisikal man, emosyonal o espiritual, may mga hadlang. Takot, kawalan ng pag-asa, o pakiramdam na wala tayong tutulong sa atin. Sinabi ng lalaki, "Wala pang maglusong sa akin sa tubig." Ibig sabihin, wala siyang katuwang. Ngunit ipinakita ni Jesus na hindi kailangan ng himala ng tubig kung naroon na ang Panginoon ng buhay. Sinabi niya, "Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At agad siyang gumaling. Ngunit may isa pang mahalagang sinabi si Jesus. "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala." Ipinapakita nito na ang tunay na paggaling ay hindi lang sa katawan, kundi pati sa kaluluwa. Sa pangitain ni Propeta Ezekiel, may tubig na dumadaloy mula sa templo. At saan man ito dumaloy, ay nagkakaroon ng buhay at paggaling. Para sa ating mga Kristiyano, ang tubig na ito ay sumasagisag sa biyaya ng Diyos na dumadaloy sa pamamagitan ni Kristo at ng mga sakramento, lalo na ang binyag at kumpisal. Kung ang tubig sa Bethesda ay nagpapagaling ng katawan, ang biyaya ni Kristo ay nagpapagaling ng buong pagkatao. Ano ang dapat nating gawin bilang isang Romano Katoliko? Una, lumapit kay Jesus sa panalangin at mga sakramento. Hindi sapat ang paghihintay lamang. Kailangan nating lumapit sa Panginoon sa misa, sa kumpisal at panalangin. Pangalawa, maging instrumento ng paggaling sa iba. Kung ang lalaki sa Bethesda ay walang tumulong sa kanya, tayo naman ay tinatawag na maging katuwang ng mga nangangailangan. Sa pagdalaw sa may sakit, pagdarasal para sa kanila, o simpleng pakikinig. Pangatlo, iwasan ang kasalanan pagkatapos makatanggap ng biyaya. Minsan, kapag gumaan ang buhay natin, nakakalimutan natin ang Diyos. Palaala ni Jesus, huwag nang bumalik sa kasalanan. Ang mga patutuo ng ating mga church fathers, St. Augustine of Hippo,
Sinabi niya na ang lalaking 38 taon nang may sakit ay larawan ng taong nabubuhay sa kahinaan ng kasalanan. Ngunit kapag nakatagpo natin si Kristo, ang kaluluwa ay binabangon niya upang makalakad sa bagong buhay. Si St. John Chrysostom naman, ipinaliwanag niya na ipinakita ni Jesus ang kapangyarihan niya kahit araw ng pamamahinga upang ipakita na ang awa ng Diyos ay higit sa legalismo ng tao. Si St. Ambrose, ayon sa kanya, ang tubig ng Bethesda ay simbolo ng binyag, kung saan ang tao ay tinatanggalan ng lumang buhay at binibigyan ng bagong lakas upang lumakad sa pananampalataya. Halimbawa sa ating panahon, isang taong may sakit na matagal nang pinagdadasal ng pamilya, ngunit sa halip na mawalan ng pag-asa, lalo silang lumalapit sa Diyos. Isang taong nalulugmok sa kasalanan o bisyo, ngunit sa pamamagitan ng kumpisal, muli siyang tumayo at nagbagong buhay. Isang extraordinary ministers of Holy Communion na bumisita sa may sakit upang dalhin ang banal na komunyon, nagiging daan siya ng kagalingan at pag-asa. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, Ikaw ang dakilang manggagamot ng aming katawan at kaluluwa. Lumalapit kami sa iyo na may buong pagtitiwala. Ipinapanalangin namin ang kagalingan na may mga karamdaman si Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Butz, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Richelle Kay, Adila, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at ng aking buong pamilya. Pagalingin mo sila, Panginoon, ang kanilang pisikal na karamdaman, emosyonal na sugat, at espiritual na kahinaan. Pagpalain mo rin ang lahat ng nakabasa, nakikinig at nanonood dito na may karamdaman. Gabayan mo ang aming mahal na Santo Papa, Pope Leo XIV, ang mga obispo, aming kura paroko, diocesan administrador, Monsignor Claro Caluya. Pagpalain mo sina Sister Sara, Jerry, Erlinda at ang buong gobyerno ng Pilipinas upang mamuno ng may katotohanan at katarungan. Ipinagdarasal din namin ang aming mga kapatid na pumanaw, Papa Francisco, Monsignor Hermas, Pempe, Ferdinand, Pasita, Dante, Edwin, Obispo Jose, Padre Joseph, Jerry, Padre Raymond, Janet, at lahat ng aming idinasal. Tanggapin mo sila sa iyong kaharian ng kapayapaan. Sa pamamagitan ng intersesyon ng mahal na Berheng Maria, iligtas mo kami sa lahat ng unos, kalamidad at kapahamakan, at patatagin ang aming pananampalataya araw-araw. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus, na aming Panginoon. Amen.
Tulad ng lalaking pinagaling ni Jesus, minsan tayo ay matagal nang naghihintay ng himala. Ngunit kapag dumating ang Panginoon sa ating buhay, sapat na ang kanyang salita upang tayo ay tumindig, maglakad at mamuhay sa bagong pag-asa. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!